Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin mo ng ating Panginoon. So, sa gabi po ito, tatapusin po natin yung ikatlong yugto ng ating pong pag-aaral patungkol sa pangatlong puntos ng doctrine of Calvinism. Yung 5 points of Calvinism, which is limited atonement. Tatalakayin natin yung pang-limang truth to support the doctrine of limited atonement. Ano po yung limited atonement sa Tagalog, mga kapatid? Pang-limang ano na po ito? Pang-limang truth. Ano po yung ibig sabihin ng limited atonement? Sa Tagalog, nakatakdang katubusan. Nakatakda. Ibig sabihin, ang mga maliligtas, pakinggan po natin mabuti. Ibig sabihin po, ang doktrina na ito, ng limited atonement, ay nagtuturo na ang mga maliligtas, matutubos o tinubos sa ating Panginoon, mga kapatid, ay itinakda na hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Tandaan po natin. At yun po ipinatunayan ng 4 na katotohanan na tinalakay po natin. Ngayon po yung pang-limang katotohanan. Okay? Ito pong pang-limang katotohanan ay sasagutin ang maaring naglalaro sa mga isipan natin. Listen very carefully. Yan. Sasagutin yung maaring naglalaro sa mga kaisipan natin na ilan ba yung elect? Gaano ba karami ang elect? Ayan. Yan po yung magiging talakayan natin ngayon. Sapagkat lagi natin sinasabi sa mga mensahe na kukunti ang mga maliligtas. Di po ba? Patuloy din sinasabi sa Scripture. Gaya ng isang versikulo. Lagi nating pinag-aaralan sa Matthew na ang sabi doon, makipot ang daan tungo saan? Sa buhay na walang hanggan. At kokonte ang dumaraan doon. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon. Ngayon, pag-aaralan natin, dahil sinasabi natin, nakatakdang katubusan, gaano ba karami itong pinag-uusapan natin itinakda para tubusin? Okay? Ano bang sinasabi ng Biblia sa numero o sa dami ng mga taong tinubos ng Panginoon, tinakda ng Diyos na tubusin? Gaano ba karami yung sinasabing konti? Okay? Gaano ba karami yan? Yung sinasabing ko, konti. Dahil po dun sa mga versikulong na pag-aralan natin dati, napapatunayan na po noon na talagang mas marami po ang mapapahamak. Okay? Yun ang sinasabi ng Biblia. Mas marami ang mapapahamak. Kaya nga naman sinasabi na kokonti ang dumaraan doon sa makipot na daan. But then, mga kapatid, yung konti na ito, pag nilaro nyo sa isipan nyo, baka isipin nyo, siguro 100,000 lang. O baka 1 million lang. O baka 10 million. Gano'n kaya karami? Anong sinasabi ng Biblia patungkol dito? Okay, truth number 5, patungkol sa limited atonement, ay nagsasabi na those for whom Christ died are an innumerable host. Okay? Innumerable host from every tribe, tongue, people, and nation in the whole world. Pag sinabi natin innumerable, ano ibig sabihin? Sa Tagalog, hindi mabilang. Yun lang kukunti. Baka kasi nag-aalala kayo, kukunti. Kukunti palang maliligtas. Sino-sino kaya sila? Yung mga kukunti na yun. Ang sinasabi ng Biblia, yung konti na yun ay innumerable.
Imagine, mga kapatid, imagine. Marami lang nabuhay na tao sa mundong ibabaw. Okay? Since the time of Adam until sa time natin ngayon, bilyon-bilyong tao na ang nabuhay. Okay? At sa ating statistics ngayon, bilyon na rin ang nabubuhay ngayon. As I am speaking, mga kapatid, bilyong tao ang nabubuhay ngayon sa sanlibutan. Okay? Although, ang pinag-uusapan nating mapapahamak ay mas marami, pero hindi rin, sabi ng Biblia, hindi rin mabilang ang mga hinirang ng Diyos para sa katubusan at sa kaligtasan. Yan ang sinasabi ng una nating pag-aaralang versikulo, Revelations chapter 5, verses 9 to 10. And we will read. Revelations chapter 5, verses 9 to 10 says, yan. Isusulat nyo na lang din po para sa pansarili niyong pag-aaral. Sabi sa Revelation chapter 5, verse 9 to 10, and they sang a new song. Sino yung mga kumakanta ng new song na ito? Ito yung mga tinubos. Ito yung mga naligtas. Parang pinapakita ng Lord, fast forward, sa panahon na nandun na tayo sa langit, at tayo... Ayun, mahirap. Bawasan natin ang kasi, ng ilaw. Tanggalin na natin yung mga ilaw. So, yan. Yan. So, fast forward, sinasabi ng Revelation para itong fast forward, doon po sa mangyayari sa langit, sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ito na yung mga tao na nakarating dun sa gloria ng Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon. At ngayon ay walang hanggan silang nagpupuri. Okay? Sabi doon, and they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals. Because you were slain. Sino daw itong kinakantahan nila? Si Jesus. Yung you were slain, pinaslang ka o pinatay ka, si Jesus Christ na yun. Pinatay siya para sa ating mga kasalanan. Because you were slain, and with your blood, you purchased men for God. Ito na. Sino daw ang pinurchase o tinubos ng pinatay na tupa? Sino-sino daw? You purchased men. Huwag kayong mag-alala, women. Kasama na kayo dito. Bakit naisip nyo? Men lang. Hindi. Pag sinabing men, kasama na po lahat doon. Babae at lalaki. You purchased men for God from every tribe and language and people and nation. Ibig sabihin, ang mga hinirang ng Diyos ay hindi lamang po sa Israel. Okay? Ang tinubos ng Panginoon sa Kristo ay hindi lang mga tao sa Israel. Sino daw sila? From every tribe and every language, Tagalog ka man magsalita, o German ka man magsalita, o Inchi ka man magsalita. From every language, and people, and nation. Okay? Yun ang mga tinubos. So doon mo makikita, mga kapatid, yung konti na pinag-uusapan natin, nasabi lang siyang konti, kasi nga, mas marami ang mapapahamak, pero yung konti na yun ay napakarami. Okay? Marami sila. Marami tayo. Sana kasama tayo lahat doon. Okay? From every tribe, language, people, and nation. Ano daw ang gagawin sa kanila ng Panginoon? You have made them to be a kingdom and priests to serve our God. Okay.
Ito na naman, may identity na naman yung mga taong hinirang ng Diyos. Ano daw yung identity ng mga hinirang ng Diyos na makakasama doon sa sangkalangitan na magpupuri sa Panginoon? Sabi diyan, you made them, ano daw? You made them priest. Ano yung priest? O baka iisipan na naman natin yung nandun sa sa simbahan. Priest, ang ibig sabihin sa Tagalog ng priest. Sa kolokyal na salita na yun, pare. Pero ang ibig kong sabihin talaga ng priesthood, sacerdote. O ibig sabihin, tagapamagitan between God and men. Okay? So yun ang isang malinaw na identity ng mga liligtas. Sila'y magiging mga tagapamagitan. O, tingnan mo ngayon ang sarili mo. Ikaw ba, nakikita mo ba yung sarili mo na tagapamagitan ka? Between God and man? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng tagapamagitan? Dinadala mo kung ano yung nais ng Diyos na maintindihan ng sangkatauhan. Tagapamagitan ka. Hindi kasi makakarating ang gustong mangyari ng Diyos sa sangkatauhan kung wala siyang gagamiting tagapamagitan. Okay. Hindi nga lang natin magagaya yung priesthood ni Jesus Christ. Okay? Tayo, tagapagsalita, at meron tayong mga kukonting mga testimony para maging makita ng sangkatauhan na tayo'y parang tagapamagitan. But Jesus Christ, hindi lang salita, hindi lang gawa, pati ang kanyang sariling buhay ibinigay niya. Siya talaga ang great priest o tagapamagitan. Hindi tayo. Pero tayo, kamukha ni Kristo, ay ginagamit din bilang kanyang mga hinirang para maging mga tagapamagitan. Okay? So, ang isang malinaw na identity o pagkakakilanlan, kung ikaw nga ay isang hinirang ng Diyos, nagiging priest ka. Ginagamit ka ng Diyos na tagapamagitan. Nangyayari ba yan sa'yo? Yan. And He made them to be a kingdom and priest to serve God. Okay, para paglingkuran ng Diyos. Pinaglilingkuran ba natin ng Diyos? Okay, kaya lagi nating sinasabi na ang mga hinirang sila ng Diyos, hindi para wala lang. Basta gusto kitang hirangin, and then nung hinirang na kita, bahala ka na sa buhay mo. No. Walang ganun sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia is, hinirang ka kasi gagamitin ka ng Diyos. Hindi lang yung salita mo, pati yung buhay mo, gagamitin ng Diyos. Dahil may puntirya ang Diyos. Bakit Kanya tinubos? Bakit Kanya niligtas? Bakit Kanya hinirang? Your life will look like as if you are really worthy of such great salvation. Okay? Yun tayo. Kaya may goal lang yung kaligtasan. Huwag mong isipin, naligtas na ako. Gagawin ko na ang mga gusto ko. Hindi na ako magseserve sa Panginoon. Walang nakasulat na gano'n. Walang nagsasabi na ang gusto mo lang ay kaligtasan, ay dire-diretso ka ng langit. Wala pong nakasulat na gano'n. May dahilan ang Diyos bakit ka niligtas. At malinaw yon na sinusulat, nakasulat sa kanyang mga salita. At tayo bilang mga priesthood, pinapaliwanag natin yon. Dahil tayo ay tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Naiintindihan ng tao ang Diyos dahil gumagamit siya ng mga priests or tagapamagitan. Okay? Ganun ba ang buhay natin? Kung titignan natin ang ating buhay.
And they will reign on the earth. O maghahari sila sa lupa. Hindi ibig sabihin ng paghahari, mga kapatid, lalabas tayo ng church na parang tayo ang makapangyayari. Natitiklop silang lahat dahil naghahari tayo. Hindi. Hindi ganoon. Ibig sabihin, nangyayari ang kalooban at ang kingdom rule ng Diyos spiritually because of His elect. Tayo ginagamit ng Diyos. Spiritually. Hindi yung, ang tawag yan, materially or physically. No. So, malinaw po sa atin. Yun po yung unang supporting verse, mga kapatid. Tandaan nyo, while sinasabi ng Biblia na konti ang mga maliligtas, yung konti po na ito, ang ibig kong sabihin ng Bible dyan is multitude. Hindi kayang bilangin. Okay? So, ibig sabihin, napakarami pala nung kokonting pinag-uusapan ng Biblia. Okay? Tayo kasi, pagka nilaro natin yung mga words, akala natin, ganun, kokonti. Pero pag nilinaw po sa atin, mga kapatid, ng Biblia, yung kokonti na yon ay multitude or hindi mabilang from every language and tongue and tribes and nations. Okay. Yan. Ang isa pang trivia, mga kapatid, eto paniniwala ko to. Hindi ko to pwedeng gamiting doktrina sa inyo. Ako'y sa aking pagdididak ng mga nababasa, meron akong isang pampalakas ng loob ko. Okay? Hindi ito doktrina. Hindi ko pinipilit ito sa inyo. Kasi tinitingnan natin, kokonti ang maliligtas, marami ang mapapahamak. Okay, sa langit, may nauna sa ating creation. Okay? Sino nauna? Ang mga tao o ang mga anghel? Sino naunang created? Ang mga tao o ang mga anghel? Okay. Gaano karami ang mga anghel? Ano sinasabi ng Biblia? Multitudes. Napakarami. Okay? Sinasabi ng Biblia yun. Kaya lang, sinasabi din ng Biblia sa Book of Revelation, merong nagtalusira sa langit. Sino siya? Si Lucifer. Dati ang pangalan niya Lucifer, hindi na siya si Lucifer ngayon. Ang tawag sa kanya ay the devil or Satan. Satan, the devil. Okay? Nung nagtalusira siya, meron siyang na-impluensya. Tama? Sinasabi sa Revelation, meron siyang na-impluensya. Ilan daw angels ang na-impluensya niya? 1/3 of the angels. Okay? Kung multitude ang angels at 1/3 ng multitude, hindi pa rin mabilang yun. Hindi pa rin mabilang ang mga anghel na nagtalusira. Napakarami nila. Okay, lagyan natin ng konting para medyo matuos natin. Say for example, ang angels ay 1 million. Gaano karami ang 1/3 of 1 million? Yan, 333 something plus na angels. 333,000 angels. Yan yung nahulog. Ilan ang natira sa langit? 666 something. Yan ang natira. Ibig sabihin, dalawang anghel sa langit kontra sa isang anghel na nahulog. Kasi natira 2/3, ang nahulog ay 1/3. Okay? Huwag niyong gagawin doktrina to. Ito, gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ako nagdidida. Okay? So, nahulog ang 1/3, natira ang 2/3. Ibig sabihin, ang proportion, 2:1. 2:1. Okay. Kung pareho lang sila ng kalakasan, kung pareho lang ng armamento at kalakasan, sinong mas malakas? Yung kumpanya sa langit o yung kumpanya na nahulog? Bakit?
Nakakalamang ngayon ng manpower. Dalawang anghel na malakas kontra sa isang fallen angel na malakas din, matatalo siya. Kung gano'n ang labanan. Okay? So, ibig sabihin, magbibigay pa rin yun ng kumpiyansa sa atin na mas marami ang mga anghel na mabuti. Okay. Now, sinasabi ba ng Biblia na ang mga taong hinirang ay merong guardian angels? Sinasabi ba? Sinasabi yan. Sinasabi yan sa Hebrew 1:14. Sabi sa Hebrew 1:14, the angels, yung good angels, are ministering spirits sent to serve. Sino daw ang isa-serve ng mga angels? Those who will inherit the kingdom. Isulat nyo lang yung mga, yung mga verses, para pag mag-isa kayo, mapapag-aralan. Okay. Para maintindihan nyo, paano nananagumpay ang isang hinirang ng Diyos at paano sila iniingatan ng Diyos. Okay? Paano sinisecure ng Diyos ang bawat hinirang niya para hindi siya matempt o madaig ng mga kalaban ng Diyos? O, sinabi na natin ang proportion kanina, 2:1 ang proportion. Mabait, 2, kalaban, 1. Okay, sa Hebrew 1:14, sinabi doon, ano daw yung mga good angels na to? They are ministering spirits sent by God, pinapadala ng Diyos to serve. Ano yung serve sa Tagalog? Maglingkod. Kanino sila maglilingkod? To those who will inherit the kingdom. Sino yung mag-i-inherit ng kingdom, mga kapatid? Yung mga hinirang ng Diyos. Sila lang yung mga mag-i-inherit o magmamana ng kingdom o kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, meron palang padala ang Diyos sa bawat hinirang niya na magmamana ng kaharian ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, kung isa ka sa elect ng Diyos, meron kang guardian angel. Sinasabi dito yun. Hindi si Pastor Lord. Merong nagmi-minister sa'yo at merong nagsaserve sa'yo na angels. Okay? So kung ang bilang ng mga anghel, o ang bilang ng mga tao na ililigtas ng Diyos ay 1,000,000, pakinggan mabuti ha, kung ang bilang ng mga hinirang ng Diyos ay 1,000,000, ilan daw yung mga ministering angels na magsaserve sa kanila? $2 million. Okay? Ilan daw yung magte-tempt sa kanila? 1. Okay, pakinggan nyo mabuti ito. Okay? So, eksakto na yung anghel na natira ay magsaserve sa mga elect ng Diyos. At hindi makakapalaig ang anghel na iisa sa 2 anghel. Para magkaroon tayo ng assurance. Security na talaga palang ang sinimulan ng Diyos sa atin, talaga nga palang tatapusin niya. Kasi lahat ng ways, lahat ng means, i-cover ng Diyos. Lulubayan ka daw ba ng angels? Sabi dito, basahin natin Psalms 91 verse 11. Psalms 91 verse 11. Pakisulat nyo na lang para pag-aralan nyo sa bahay mo. Psalms 91:11 says, Psalms 91:11 says, for He will command His angels concerning you. He will command His angels concerning you to guard you
in all your ways. Okay. Pagka kasi kayo nagme-meditate, mga kapatid, dito pinapalabas ng Lord yung kumpiyansa, pinapalago yung pananampalataya, pinapasigla yung iyong kaligayahan, pagka pinapaunawa sa inyo ng Panginoon. Sabi dito sa Psalms 91:11, uutusan niya ang kanyang mga anghel concerning you para bantayan ka, babantayan ka nila sa lahat ng iyong ginagawa. In all your ways. Okay? Hindi ka lulubayan. Iingatan ka. Okay? Not mentioning, mga kapatid, baka iniisip nyo, sandali, meron na tayong Holy Spirit. Of course. Hindi pa natin mini-mention ang indwelling Holy Spirit. Bukod sa indwelling Holy Spirit na bumubulong sa iyo palagi, yung mga anghel kasi hindi makakabulong sa iyo. Nagbabantay sila sa iyo. Pero hindi naman sila, hindi kasi sila omniscient, hindi naman sila omnipresent. Kung saan ka pumunta, ganun din sila. Pero yung Holy Spirit, omniscient, omnipresent, omnipotent. Okay, ibig sabihin nun, alam ng Holy Spirit, ano yung tumatakbo sa isip mo. Kaya kaya niyang i-secure ka sa lahat. Okay? And then the angels, the guardian angels, inutusan pa rin ng Diyos na bantayan ka at ingatan ka sa lahat ng iyong gagawin. Okay? And then in Acts chapter 12 verse 15, ito yung isang example. Si Pedro ba hinirang ng Diyos? Si Apostol Pedro. Sagutin niyo, mga kapatid. Hinirang ba siya ng Diyos? Of course. Sa kanya nga pinagkatiwala yung church nung paalis ang Panginoong Jesucristo. In Acts chapter 12 verse 15, ito yung isang istorya, mga kapatid, na nakasulat talaga as an evidence na talagang nagbabantay ang anghel sa kanyang mga hinirang. Marami pa yan, pero isa ito. Acts chapter 12 verse 15. When Peter was in prison, an angel was sent by God to help him, leading to a discussion, mga kapatid, where people thought that there are really guardian angels na nagbabantay sa atin. Okay, hindi natin isi-shift ang usapin mula sa Diyos papunta sa anghel. No. Sila'y utosan ng Diyos para asikasuhin at siguraduhin ang ating welfare bilang mga mananampalataya, bilang mga hinirang ng Diyos. Okay. Hindi pa rin ito doktrina, ito ay deduction ko. Ako'y naniniwala, para sa akin, na yung nabagsak na mga anghel na multitude, na 1/3, ay papalitan sa langit ng bilang ng mga niligtas o hinirang ng Diyos. Mga kapatid, hindi yung doktrina. Yun ay aking deduction. Hindi ko yun inuutos na paniwalaan. Yun lang ang parang na-imagine ko. Okay, so yun siya. And then verse number 2, John chapter 3, verses 16 to 17. John chapter 3, verses 16 to 17. Ayan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Okay. Ito, mga kapatid, ang ginagamit ng mga hindi naniniwala sa doktrina ng limited atonement. Ginagamit nila yan para sabihin na, tignan mo, ikaw ang may control ng salvation mo.
Hindi ang Diyos, kundi ang tao, ang desisyon ng tao. Dahil kung hindi mananampalataya ang tao, hindi siya mapagkakalooban ng everlasting life. Sabi kasi daw dyan, ng mga hindi naniniwala sa soberenya ng Diyos, maging sa iyong kaligtasan, ang sinasabi nila dyan, kung hindi ka maniniwala, hindi ka maliligtas. So ang bola ay nasa iyo. Ikaw ang maniniwala, hindi ang Diyos ang maniniwala para sa iyo. Yan ang sinasabi nila. Ikaw ang maniniwala. Kaya kung hindi mo ibibigay yung paniniwala na yun, hindi ka nga maliligtas. Malinaw na sa atin. Paano tayo naniniwala, mga kapatid? Paano sumapit sa atin ang paniniwala? Nalilimutan naman natin pagka dinididak natin ang scripture. Paano sumasapit sa atin ang pananampalataya? Galing ba sa atin ang pananampalataya? Kanino nang galing ang pananampalataya? Paano nangyaring sa Diyos nang galing ang pananampalataya? Paano tayo nakarinig? Ayan kailangan naiintindihan natin paano sumapit sa atin ang understanding. Paano nakakita ang ating mga spiritual eye? Paano nangyari yun? Dahil tayo ay na-born again. Okay? Ano unang nangyayari? Listen very carefully. Ano unang nangyayari? Born again experience o pagsampalataya sa Diyos? Born again experience. Okay? Ano unang nangyayari? Pinanganak si Johan o tumawag siya ng Daddy Miko? Ano unang mangyayari? Pinanganak muna si Johan. Unti-unti habang lumalaki siya, makikilala niya, ikaw pala ang daddy ko, Daddy Miko. Maybe, ilang buwan nakakilala ang baby? 3, 4 months, 5 months. Si Mia kasi, nagsasalita na yan, 6 months. Okay? Siguro nakakilala siya sa amin, pagkatapos siyang panganak, baka mga 4 months, 3 months. Yung tumatawag ng Daddy, Mami, yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Pag-aralan niyo mabuti. Ang isang sanggol, hindi pa niya tinatawag ang magulang niya na Daddy at Mami. Maliban, unti-unti siyang magkaroon ng kamalayan, kaunawaan. Okay, nagkakaintindihan? Mauuna muna ang born-again experience bago ang pagtawag mo ng Abba, Father. Nagkakaintindihan tayo? You will be born anew. And then pag nabuhay na ang Espiritu sa'yo, kapatid, pag pinanganak ng Espiritu sa'yo, doon na dumarating yung nauunawaan mo at naririnig mo ng kanyang tinig. Ang tanong, kung wala pa yung Spirit, hindi pa siya na-born again, meron bang makakarinig sa Espiritu ng Diyos? Wala. Bakit? Ang tawag kasi sa iyo ay natural man. Sabi sa natural man, the natural man receiveth not the things of God. Because the things of God is spiritual. Ang problema mo, hindi pa buhay ang spirito mo. Ay ang mga pangungusap o mga mensahe ng Diyos ay spiritual. So, paano maunawaan ang laman ng flesh? Ang bagay na spiritual. Yun ang sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemo. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, bagaman siya teacher, sabi ni Jesus Christ, guro ka pa naman ng Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na spiritual. Okay? Sabi ng Panginoon, ito ang katotohanan. Maliban
na ipanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian, o ibig sabihin, hindi niya makikita, hindi niya maririnig, hindi niya maiintindihan ang mga bagay na espiritual. Okay? Ang tanong, sino ang nagdesisyon para ipanganak ang espiritu mo? Ang Diyos. Nagdesisyon ka ba para ipanganak ang espiritu mo? Ang nangyayari kasi, binabaliktad to ng mga katuruan, pamosong katuruan na, tanggapin mo na si Kristo para ma-born again ka. No, walang sinasabi. Ang Biblia na mauuna ang pagtanggap mo bago ang born again experience mo. No. Ang sabi ni Jesus Christ, maliban na ipanganak ka muli sa Espiritu, hindi ka paghaharian ng Diyos. Kaninong desisyon yun? Sa Diyos. Saan nakalagay? John chapter 1, verse 13. Okay? Born not of human descent, nor a husband's will, but born of God. Pinanganak ng Diyos. Sumapalad ka, kapatid. Mapalad ka kung nararamdaman mo, napapatotohanan mo, na isa ka sa na-born again. Bakit? Dahil naiintindihan mo ang mga bagay na espiritual. Kasi kung hindi mo naiintindihan ang mga bagay na espiritual, para lang tayong kagaya ni Nicodemo. Sasabihin lang sa atin ng Panginoon, pastor ka pa naman, Doy, at hindi mo naiintindihan ang mga bagay na espiritual. Totoo mga kapatid, kung hindi nagdesisyon ang langit na i-born again ka, umabuhay ang iyong espiritu, wala kang maiintindihan. Because the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness unto him. Dahil hindi niya naiintindihan, foolishness sa kanya. Pinagsasabi ni Pastor Toy, palukuhan yun. Yun ang natural man. Kasi hindi niya naiintindihan. Okay? Because the things of God are spiritually discerned. Okay? The things of God are spiritually discerned. Nauunawaan lang sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kung walang nabuhay na Espiritu sa'yo, wala kang naiintindihan. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga hindi niya tupa na makinig man kayo ng makinig. Hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin. Hindi kayo makakakita. Sinabi ba niya yun? Bakit sinabi niya yun? Dahil hindi sila born again. Wala silang Espiritu ng Diyos na makakakita, makakarinig, makakaunawa, at tatanggap sa mga panukala ng Diyos. Okay? Kaya hindi mo pwedeng gamitin ito. Na para bagang ang yabang mo na mapupunta ka ng langit dahil sa isang salita mo na, may ino-offer ka ba sa akin, Lord? Nag-o-offer ka ba ng kaligtasan sa akin? O sige na nga, tanggapin ko yung ino-offer mong kaligtasan. Sige, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. O ligtas na ako ngayon No. Hindi ganoon mga kapatid. Tandaan mo, hindi kailanman nagkaroon ng utang na loob ang Diyos sa'yo. Ikaw, napakarami mong utang na loob sa Kanya. Pero siya, wala siyang utang na loob sa'yo. Kusa siyang nagdesisyon, sagal ng kanyang sariling kaisipan, not influenced by anything else, outside influence. Kusa siyang in his volition, sariling desisyon. Nagdesisyon siya na hirangin ka, iligtas ka. Pero tandaan mo,
may dahilan bakit kanya hilirang at iniligtas. Ang buhay mo ay magmumukhang karapat-dapat talaga ng buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng, Kristiyano ako, Aba, nandun ka sa motel, sumiping ka sa hindi mo naman asawa. No. I'm telling you the truth. Walang ganon. Hindi pwedeng, ligtas ako, Kristiyano ako, tinanggap ko si Kristo, pero nandun ka, kilala ka, nagnanakaw ka sa gobyerno. Hindi pwede yun, mga kapatid. Walang magpo-confirm na doktrina sa Bible na ligtas ka sa ganong kalagayan. No? Ang sinasabing kaligtasan sa banal na kasulatan is, you will be conformed to the image of God's Son, Jesus Christ. Magiging kamukha ka ni Yeso Kristo. Anong klaseng buhay yun? Holy and righteous. Okay? Kaya kung ikaw ay isang elect, you will look like as if you are really worthy to be called a Christian, a child of God, an elect of God, a citizen of the kingdom of God. Okay, sabi diyan, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sino yung mga ililigtas na yan ng Lord? Sino yung mga mag-a-accept sa Kanya? Mga kapatid, ano yung narinig natin katuruan ng mga past messages natin? Sino yung magtunay na babanggit na tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas? Sino yung sasampalataya sa Kanya? Lahat ba ng tao? Hindi. Yung mga tupa ng Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo sa Kanyang mga labi mismo, my sheep, ang aking mga tupa, will hear my voice. I know them. I can call them by name. Isa-isa, pwede ko silang tawagin. Because I know them. And they will follow me. Pag tinawag ko sila, susunod sila sa akin. O nasan ka? Pag sinabing tayo yung mga priesthood, mga believers of God, kingdom citizen, meron tayong gagawin, tagapagamagitan tayo ng Diyos, papunta sa sangkatauhan. O nasan ka? Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Kaligtasan? Kung gusto mong kumita, ayaw mong mag-invest? Gusto mo yung biglang instant nakita, wala ka namang ini-invest? Walang ganun. Walang ganung principle, lalo na sa makatarungang Diyos. Kung merong katarungan sa tao, lalong napakalawak ng katarungan ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng laruin ang kaligtasan. Okay? Meron pa tayo isa. John chapter 12, verse 32. Ang sabi po dito, But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. He said this to show the kind of death He was going to die. Sinabi ito ni Jesus Christ, hindi pa siya namamatay. Sinabi niya ito na yung image na yun, na nangyari 2,000 taon nang nakakaraan. Mga kapatid, listen very carefully. Yung image na merong isang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay titignan talaga at makikilala. Not necessarily tatanggapin, kundi makikita, makikilala, maririnig ng buong sangkatauhan. Hindi pa man nangyayari yun, sinabi na ni Jesus Christ, but when I lifted up, I will draw all men to myself. Ibig sabihin, dinidescribe niya yung kamatayan niya
at yung resulta ng kamatayan niya at yung impluensyang idudulot nito sa buong sangkatauhan. Nangyari ba yun? Nangyari ba? Na tumingin sa kanyang lahat ng tao, narinig ang kanyang istorya. Nangyari ba? Nangyari yun. Pero ito ay inihula at sinabi na ni Jesus Christ, hindi pa man nangyayari. Doon mo mapapatunayan, mga kapatid, na totoo ang ating Diyos, totoo ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat wala siyang sinabi na hindi nangyayari. Ngayon, huwag mong isipin na I will draw all men to myself. Ibig sabihin, kapag namatay ako sa krus ng Kalbaryo, ligtas na lahat. Hindi yun ang ibig sabihin. No? Kasi malinaw din kay Jesus Christ, yung sinabi niya sa sinabi niya sa John chapter 10, verse 25 to 26. Nandiyan ba yan, middle? John chapter 10, verse 25 to 26. Kasi sabi diyan, mga kapatid, ang mga maliligtas ay yung mga mananampalataya at magtitiwala sa Panginoon. Listen very carefully. Sino yung mga mananampalataya at magtitiwala sa Panginoon? Sino-sino sila? Yung mga tupa lamang ng Diyos. Meron ba siyang mga sinasabing hindi mananampalataya? Hindi sasampalataya pala? Meron ba siyang mga sinasabing gano'n? Meron. Nakasulat yun. So John, yan ba, Midel? Sa John chapter 10, wala. Okay. John chapter 10, sulat ko na lang, verses 25 to 26. Meron sinasabi si Jesus Christ na hindi umaabot sa pananampalataya. Ang tanong, bakit sila hindi umaabot sa pananampalataya? John chapter 10, verse 25 to 26 said, Jesus answered, I did tell you. Ibig sabihin, narinig mo. Sa kapanahon na natin, narinig mo naman eh. May nag-witness sa'yo. Narinig mo naman ang message eh. Ang good news. Sabi ni Jesus Christ, I did tell you. Sinabi ko sa'yo. Marami kong priest. Marami kong tigapamagitan. Na magitan sila sa'yo. Pinakilala nila ako sa'yo. I did tell you. Sabi ng Panginoon. But you do not believe. Narinig mo, pero hindi ka naniwala. I did tell you, but you do not believe. You do not, the miracles I do in my Father's name, speak for me. But you do not believe. You hear the word, you see the miracles, you did not believe. Why? You did not believe because you are not my sheep. Hindi ka naniwala dahil hindi kita tupa. Dahil ang mga tupa ko, they will hear my voice. I know them. I call them by name and they will follow me. Okay, mga kapatid. Huwag kang mag-alala sa salitang konti ang mga maliligtas. Ang sinasabing konti ng Biblia is multitude. Ang alalahanin mo, kapatid, is tingnan mo ang sarili mo. Are you living the life that the Holy Scripture is portraying as elect of God? Ikaw ba'y hinirang ng Diyos? Tingnan mo yung sarili mo. Nakaakma ba ang buhay mo doon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Huwag mong kumbinsihin ang sarili mo sa isang salita lang, basta tinanggap kong Panginoon. Bahala nga kayo. Tinanggap kong Panginoon. Ligtas ako. Pero nandun ka sa sabungan, nandun ka sa mga inuman, nandun ka sa mga kalaswaan at lahat. Huwag mong kumbinsihin ang sarili mo sa ginawa mo. Kinukumbinsi ka ng Panginoon sa ginawa niya para sa iyo. Kinaawaan ka niya, nagdusa siya para sa iyo,
In-offer niya yung kanyang salvation sa iyo. Binuhay niya yung spirito. Pinakita ang kadakilaan ng iyong kaligtasan. At ngayon, dahil sa napakalaking gratitude at pagpapasalamat sa Kanya, ikaw ngayon ay tuluyang naniniwala, sumasampalataya, at sumusunod sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah.